Ano bang mas maganda mga kayamies? Mabilis pero sablay o mabagal pero sigurado? Hello mga kayamies! Jerome na naman, takoyaki boy ng 80 pack. Konting kwento. Yung kaibigan ko, nung nakaraan nagkwentuhan kami about business. At na-open up niya sa akin yung isa sa mga franchisor dito sa Pilipinas na kung saan bumagsak na yung kanyang negosyo. Actually, itong franchisor na ito ay kilala ko ito mga kayamies. Kasi mga kayamies, itong franchisor na ito, 3 years ago, naipag-communicate sa akin to. Gusto niya magtayo rin ng kanyang sariling takoyaki business. At meron na siya noon mga kayamies na brand na ipinapa-franchise dito sa Pilipinas. Clue mga kayamies, ang product niya na ito ay isang kilalang street food dito sa Pilipinas mga kayamies. Hindi natuloy yung aming transaction. Kukuha siya ng business package offer sa akin noon. Tapos, gagawa siya ng sarili niyang brand. Ayaw ko yung mga ganung galawan mga kayamies noong mga panahon na yun. Kasi para sa akin, yung galawan na yon ay galawang manduhugas. Piruin mo naman, kayamies, nakuha mo 3.5 tapos ipapa-franchise mo, plano mo ipa-franchise 100,000, wag na lang, di ba? Ito na nga nangyari. Malaman-laman ko na nagpapa-franchise nga siya ng isang sikat na Filipino street food dito sa Pilipinas na kung saan kumalat na rin yung franchise niya. In all fairness, nakakaingit yung growth niya na yun, mga kayamies, ha? Biruin mo, ang franchise offering niya ay 6 digits, tapos yung business niya pa lang, nag-ooperate pa lang ng less than a year. In just 6 months, mga kayamies, yung kanyang franchisees ay umabot na ng more than 30 franchisees dito sa NCR at saka dito sa Calabarzon area. So nakakaingit actually. Sinabi nga sa akin itong kaibigan ko na ito na itong franchisor na ito ay bumagsak na ang kanyang business. So yung business niya nag-exist ng mga less than 3 years din. Kasi mga kayamies, yung franchise offering niya pala, kaya siya bumagsak, minadali niya kasi yung proseso. Biruin mo naman, wala pang more than 2 years yung business, pin-franchise mo kaagad. Kaya ang ending mga kayamies, yung mga nag-franchise sa kanya, feeling nila sa sarili nila, nabudol sila kasi nga, hindi na sila kumita at tuluyang bumagsak yung negosyo. Minadali kasi yung proseso ng pagpapa-franchise. Ang bilis at napaka-impressive. Pero sablay mga kayamies kasi yung quality daw ng product niya ay nag-iba. Naging low quality mga kayamies. Tapos, yung kanyang delivery ng mga supplies niya, sablay din mga kayamies, Whereas dito sa Yamies Takoyaki, hindi tayo kaagad naging franchise business model. Dumaan muna tayo sa proseso. Yung kinreate kong business package partnership concept, yun ang ginamit ko muna for more than 3 years. Then, nakilala ko ang multi-millionaire na tumulong sa akin mga kayamies para mag-create ng isang franchise business model. At naging franchise business model nga si Yamies Takoyaki na ngayon, currently, meron ng more than 100 franchises dito sa Pilipinas. Although mga kayamies, yung offering namin talaga ay napaka-affordable talaga, Biruin mo naman, 29,999 pesos at saka 34,999 pesos, meron ka ng franchise offer na ma-avail mo dito sa Yamies Takoyaki na siguradong masarap, affordable, mabilis ang ROI para sa mga franchisees. Yung majority sa mga kumuha ng franchise offering sa amin ay nabawi naman nila ang kanilang mga puhunan. At yung iba sa kanila, mga kayamies, sa totoo lang, ang laki talaga ng pasasalamat nila sa amin. Bakit ganun ang nangyari? Kasi dumaan sa tamang proseso. Inayos ang quality, inayos ang sistema, inayos ang proseso, bago pumasok sa franchise business offer. Kaya napakahalaga talaga mga kayamies na dumaan ka sa tamang proseso ng pagnenegosyo. Wag na wag mong shortcutin, wag na wag mong mamadaliin. Kasi later on, kapag minadali mo ang isang bagay, bumabagsak yan mga kayamies. Ito kasi ang 4 na requirement ko para ikaw ay maging isang franchise business model na. Una mga kayamies, dapat intellectual property registered ang iyong brand. Pangalawa, dapat meron kang isang at least successful na branch na tumatakbo. Pangatlo, dapat meron kang established business model. At pang-apat, mga kayamies, dapat more than 2 years kang nag-ooperate na as a business. Ang isang business rin, mga kayamies, ay mahahalin tulad mo yan sa isang bamboo. Ang bamboo kasi, mga kayamies, kapag itinanim mo yan, yung first 1 to 4 years niyan, hindi mo makikita yung growth niya kaagad. Kasi mga kayamies, ang ginagawa pala ng bamboo, ang pinapalaki niya ay yung pundasyon niya sa ilalim. Yung pundasyon niya, pinapalalim niya yung pundasyon niya. And then, on its 5th year, dun mo makikita yung massive growth ng bamboo, mga kayamies. So, kung tatanungin mo ko, mga kayamies, kung dun ba tayo sa mabilis pero sablay o sa mabagal pero sigurado, dun ka na sa mabagal pero sigurado. So, yun lang mga kayamies at have a great day sa inyo lahat. Bye-bye!